Base model Avanza. Punta lang tayo sa showroom dito sa Toyota San Fernando. 2025 Toyota Avanza J. Yung price, 844,000 pesos. Base model to, pero halos same lang yung front fascia sa top of the line. Matte black yung front grille. Naka LED headlamps. Wala nga lang fog light. 15-inch steel wheels. Naka disc brake sa front. Drum brake naman sa rear. Body color yung side mirror cover. Walang turn signal light sa side fender, kaya malinis siyang tignan. Body color din yung door handle. Medyo manipis nga lang yung door handle. Okay naman yung ground clearance, mataas na rin. Check natin yung interior. Fabric seats. Manual adjust sa driver seat, pero walang height adjustment. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Same sa armrest, hard plastic. Power window switch, pero yung driver window lang yung automatic. Urethane steering wheel. Same material lang din sa top of the line. Tilt adjustment lang tong steering column. Analog instrument cluster. May fixed cup holder sa baba ng AC vent. Retractable naman sa front passenger. Pagdating sa visibility, okay naman. Medyo mataas din yung ride height. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Medyo maliit lang yung infotainment screen. Pero okay na rin to para sa base model. Wala nga lang volume knob. Wala ring Apple CarPlay or Android Auto. Pero may Bluetooth naman. Single zone climate control. Mas okay to compare sa Fortuner G na dial type. May USB-A port. 5-speed manual transmission. Manual handbrake. May 12-volt socket. Yung center armrest, hard plastic. Check natin yung storage. Maliit lang yung storage space. Walang vanity mirror yung sun visor. Same sa front passenger. Hindi dampen yung glove box. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7" yung height ko. Sa door panel, hard plastic. Same sa armrest, hard plastic. Power window switch, pero hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Maluwag yung knee room. Sa foot space, makakapag-stretch ka ng maayos. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas din yung hump. Okay lang yung sitting position, medyo comfortable na rin. Yung headroom, nasa 4 to 5 inches pa. Reclining seat naman to, kaya hindi problema yung seat angle. May overhead AC vent with fan speed control. Adjust ko lang ng konti itong second row. Maluwag pa rin yung space. Check natin yung third row. Malaki na rin yung opening. Try ko lang kung mahirap bang pumasok. Nakaset tong second row na medyo maluwag pa rin. Yung legroom. May konting space pa naman. Sa foot space, makakapag-stretch ka pa ng konti. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. May cup holder sa right and left side. Comfortable na rin dito sa third row para sa size ko. Pero pwede pa mag-improve yung comfort kung ifo-forward pa ng konti itong second row. Check natin yung cargo space. Okay naman yung design ng rear end. Medyo hawig sa expander. LED yung taillight. Wala nga lang reverse camera. Wala ring parking sensor. Check natin yung cargo space. Ganyan yung space pag naka-fold up yung third row. Ganito naman pag naka-fold down. May underfloor storage. Check natin yung spare. Same sa stock wheels na steel. Check natin yung engine bay. 1.3 liter gasoline engine. Walang available for test drive, kaya hindi ko sure sa performance. Napansin ko lang na walang under engine cover. Pero hindi naman siguro big deal pa. Palike na lang and subscribe. Paalam.